Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, available na nga pala yung templates natin dito sa Rocket PH. Isa pa lang yung na-upload ko na template dito, yung 1x1, 2x2, passport, calling card, rep magnet, yung mga drag and drop na template natin para dito sa ating printing business. I-click nyo na lang yung ilalagay ko na link dyan sa description natin para makapag-avail kayo mga tropa ko. At sa mga gusto naman mag-avail ng one-time payment, talagang etong template natin na to sa cloud server natin, talagang eto na yung gagamitin mo habang buhay, as in kompleto na siya. Kung meron man mga bagong mga nagtitrending or yung mga nauuso na mga project dito sa ating printing business, kahit papano, kung nakakakuha ako or kung kaya kong gawin yon, ina-upload ko din dito yon. So ayun lang, message lang kayo sa akin kung gusto nyo mag-avail ng cloud server. And again, yung Rocket PH, ilalagay ko sa description yung link para makapag-avail kayo. Ang content nga natin ngayong araw na to, ang dami nagtatanong kung anong printer daw yung ginagamit ko dito sa aking small printing business, kung anong ink yung ginagamit ko. Kung matagal na kayong nanonood dito sa ating channel, alam nyo na yung mga sagot dyan. At mga tropa, eto yung sasabihin ko sa inyo bago nyo gayahin etong mga printer na ginagamit ko. Kung ano yung working sa akin, baka maaaring hindi naman working sa inyo. Ang ibig kong sabihin, kung nagagandahan ako dito sa ginagamit ko na printer, baka kayo naman hindi kayo magandahan sa ginagamit ko na printer or hindi kayo magkasundo ng printer na ginagamit ko. Kaya mag-research pa rin talaga kayo kung ano yung kaya nyong i-avail na printer. Ibig kong sabihin sa kaya nyong i-avail, kung hanggang saan yung kaya nyong isugal dito sa business natin na to. Syempre medyo may mga kamahalan na rin tong mga printer na ginagamit natin, and hindi naman ako nagsimula dito sa printer na to. As in, nagsimula muna ako dun sa pinaka kahit papano nasa middle or yung talagang may kamahalan siya pero medyo saktuhan lang din naman, at ikikwento ko sa inyo yung nagamit ko na printer na yon. So, i-shoutout muna natin yung mga nagko-comment dito sa atin. Etong si iFerp, sabi niya, naka-pigment ink ba yung Epson 5290 na printer ko? And goods ba naman? So far, so good ba naman? And napakadaming nagko-comment pa dito, hindi ko na maisa-isa kasi yung iba natabunan. At without further ado, eto na nga yung ginagamit ko na printer, Epson 5290. Which is napaka-goods na goods to kung talagang medyo may budget ka, kasi medyo around 13,000 or 15,000 na yung presyuhan niya ngayon. And ako, nabili ko tong printer na to around 11,000. And yung mga ibang nagko-comment sa akin, dahil nga bumibili sila sa mga link na inilalagay ko dyan sa ating description, 9,000 lang nilang nabili. Eto yung kagandahan mga tropa kung bibili kayo sa online. And when it comes naman sa mga warranty, same lang din naman yan kung bibili kayo sa physical store. Ang kinagandahan lang talaga sa online, magkakaroon kayo ng discount. Kagaya ng mga nagko-comment nga dyan sa atin, biruin ninyo, 9,000 lang nila na avail yung ganitong klaseng printer. At syempre medyo may kamahalan to. Yung dati kong printer, bago naging Epson 5290 yung printer ko, eto muna yung ginagamit ko, Epson 3210, or yung dati niyang model, Epson 3110. As in, nagsimula din ako sa paggamit ng dye ink. Kasi hindi naman talaga ako medyo may kaalaman dito sa mga printing natin. Pare-parehas lang din tayo na nagtatanong din ako sa iba. And siguro bilang talaga sa daliri ko kung sino yung mga napapagtanungan ko. Talagang mga nagre-response sila. Talagang sobrang konting-konti lang talaga yung mapapagtanungan nyo. Kaya ginagawa ko yung mga ganitong bagay para kahit papano magkaroon kayo ng idea. And yes nga, dye ink lang talaga yung pinagsimulan ko. Hindi ako nag-pigment ink gamit yung etong printer na to na Epson 3210. Syempre, isipin ninyo, susugal kayo kagad sa printer na yan, and wala pa akong kasiguraduhan na kliyente dati. Na as in talagang tinesting ko lang dahil medyo pandemic. Sabi ko ako baka gumana yung mga document printing, baka kailanganin ng mga estudyante dito. And ayun, medyo kumita-kita naman at mabilis na bawi. Siguro mga 1 month pa lang nabawi ko na yung pinambili ko ng printer na 7,000 ko lang siya nabili. Etong Epson 3210 na ganyan or yung 3110, around 7,000 lang yan dati. Sobrang mura talaga niya. And syempre, yung iba na kahit papano hindi afford yung 7,000, subukan yung bumili ng mga second hand printer, and make sure nyo lang
na hindi pa defective. Meron akong in-upload na video kung paano nyo i-check yung mga second hand na printer. And idadagdag ko sa inyo mga tropa, walang printer na kayang i-accommodate lahat ng mga needs nyo. Kaya naman, nagdagdag ako ng isang printer para maapag-print ako ng sticker. Na which is, eto na nga yung isa kong printer na ginagamit. Sobrang tibay na itong printer na to kahit naratratan, kahit 24 hours mo siyang gamitin. Medyo may pagkabagal nga lang siya kapag medyo napapagod na yung motor niya. And syempre, gano'n naman talaga. Pero talagang goods na goods, okay na okay. Pero hindi ko na kayo maisasuggest ngayon na bumili ng ganito sa totoo lang Kasi etong Epson 805 phase out na siya. And siguro yung pagbibilihan ninyo online, tanungin nyo siya na kung saan nila kinukuha or saan yung supply nila, bakit meron pa silang Epson 805. Mismong Epson na yung nakausap ko na sinasabi nga nila na phase out na nga yan dahil ang bago ng model ng Epson 805, eto ng Epson 8050. Medyo tagilid pa kasi ako sa inyo na kahit paano na mai-recommend to. Medyo napakadami kong nakikita or nababasa na mga napapangitan din and hindi tumatagal sa kanila. 1 year or 3 months, 6 months, ganyan lang yung nagiging lifespan ng printer na to kung ikino-convert nila into pigment ink, 'di ba? Iba kasi talaga yung longevity ng mga printer kung i-convert mo into pigment ink. Kaya naman talaga masasabi ko talaga na super solid talaga na itong Epson 805. Bukod sa napakadali niyang i-repair, talagang ang ganda ng quality niya when it comes kung magpe-print kayo sa mga stickers or mga picture or kung ano-anong mga design, talagang nag-i-stand out yung kulay niya. Kasi 6 colors printer to Kung ikukumpara mo syempre yung 4 colors printer sa 6 colors printer, syempre, alam niyo naman siguro na 2 is better than 1. Kaya naman nagdagdag nga ako ng printer na to for sticker printing purposes talaga. Iba kasi talaga yung characteristic ng dye ink na kulay versus pigment ink. Iba yung pagka-vibrant niya. And yung dye ink naman, talagang alam yun parang medyo deep yung kulay niya Talagang medyo matapang yung kulay niya, 'di ba? Yun lang yung nakikita kong pagkakaiba din talaga nila. And sa pigment ink naman, sa printer na to or kung bibili kayo ng mga ibang printer, sa pigment ink napakahirap talaga din niyang ma-achieve yung ibang kulay. Kaya kailangan aralin nyo rin yung mga color correction na tinatawag. So, ayun lang yung mga printer na ginagamit ko and dati, nagdagdag din ako ng Epson 121 and nabenta ko na ngayon kasi medyo, alam nyo, mahina yung sublimation printing dito sa akin. Kaya nagpasya ako na ibenta na yon kasi hindi kayo pwedeng mag-stock ng printer na hindi nyo gagamitin. Kaya so far, sa ngayon, eto lang yung printer na gamit ko. Epson 5290 and Epson 805. And minsan, meron akong brother printer na ginagamit din dito na pinapagamit din ng tropa ko kapag may mga nagpapaprint na mga ratratan. And iba yung singilan ko doon. Medyo mababa lang yung singilan ko doon. And hindi ako yung gumagastos ng bond paper. Hindi ko rin printer yon. Kumbaga, ako lang yung nag-ooperate. Kaya kahit papano, okay na rin. Dagdag income na rin, no? Brother printer yun. Nakalimutan ko yung pinaka-exact model niya. Parang TCP 300 para mga ganon. So sa pagpili ng printer, mga tropa, unang-una yung iisipin or yung pinaka kailangan nyo talagang alamin yung kung magkano yung kaya nyong i-afford na printer. Merong printer dito na around 6,000 or minsan umaabot lang din to ng 5,000, makaka-discount ka pa kapag gumagamit ka ng mga vouchers dyan. So, etong Epson 1110, print function lang siya. Okay na din to kung nagsisimula ka pa lang, kung may tindahan ka dyan, print lang. Yun nga lang, wala kang photocopy, 'di ba? Kasi kahit papaano, 6,000 lang siya. Kung bibili kayo ng mga Epson 121, di hamak na mas maganda talaga to. Etong Epson 1110, okay na okay to. Para lang din yung Epson 3210, yun nga lang, wala siyang scanner. Etong model na to. So, sana nakakatulong tong vlogs natin, no? Sa mga magko-comment in the near future dyan, eto na yung isasend ko sa inyo para hindi na tayo pa ulit-ulit kung ano yung printer na ginagamit ko. At i-highlight natin
Etong Epson 5290 ko, ginagamit ko siya for document printing, mga thesis, and minsan ginagamit ko din siya sa photo printing kasi may mga customer din na nakikita ko yung kanilang mga design sa tingin ko magiging greenish yung output niya kung ipiprint ko siya sa pigment ink. Hindi naman talaga tipong minsan parang madalas nga ito yung ginagamit ko sa mga photos At sa mga ID printing, ayan, ginagamit ko din to, Epson 5290. Etong template na to, yan yung ginagamit ko na template at dito ko siya piniprint. Sa mga previous kong upload, siguro nakikita ninyo na eto, nandito sa kaliwa ko, yung printer natin na Epson 5290 at yung Epson 805, nandun pa sa parting likod, andun yung piniprint ko yung mga stickers. Hindi ko na maipapakita sa inyo yung parang pinaka-output ng mga piniprints ko time to time. Ayan meron tayong customer ngayon na tropa natin. Nagpa-print siya ng 500 pieces ng stickers niya sa vlogging sticker at ang ginagamit ko nga dyan ay yung Epson 805 ko. So konting recap, Epson 5290 original ink lang yung ginagamit ko at mag-ingat kayo sa mga bibilihin ninyo na mga ink dyan sa original ink ninyo kasi may mga makikita kayo dito authorized partner pero nakikita ninyo yung presyo niya 168 lang and ayan pare-parehas na 168. Magtataka ka tropa bakit 168 lang yung presyo nung kanilang ink dun niya sa mismong Epson printer or sa mismong Epson na company 300 plus mga tropa. Eto nga mga tropa yung mismong flagship store ng Epson. Kung nakita nyo kanina, 168 isang bote. Mga tropa dito, 300 sa Epson mismo. Ito talaga yung official store. Paano ka mapapaisip na original yun? Kalahati lang yung presyo ng binibenta. Kung madalas kayong nanonood ng balita or mga nakikinig ng mga kung ano-ano dyan sa tabi-tabi, dati naaalala ko, around high school pa ako noon mga tropa, napakaraming na-confiscate na mga ink ng Bureau of Customs. Ayun nga yung mga peking ink. And napanood ko dati, naaalala ko, pati yung mga peking mga alcohol or yung mga peking beer, napakaraming kino-confiscate niyan mga tropa. Kaya mag-ingat-ingat kayo kasi kung maagamit kayo ng mga mumurahin na ink na sinasabi nila na original kuno, talagang may experience ninyo sa mga printer ninyo na talagang mabilis masira. Ako mga tropa, yung aking Epson 3210 or yung Epson 11110 ko, parang around 30,000 na yung print out niya. Pero sobrang ganda pa rin ng output niya. Kaya naibenta ko yon at bumili ako netong Epson 5290. Isipin ninyo, napakadami ng print, 30,000 at hindi pa ako nagpapalit ng printer head kasi nga original ink lang yung ginagamit ko. At dito naman sa Epson 805, ang ginagamit ko dito ay Hansol Pigment Ink. Na-try ko na rin yung Kuyi na Pigment Ink. Hindi ko masyado trip yung kulay niya. Para siyang matapang kasi yung kulay niya para sa akin. Kumbaga para siyang dye ink na medyo brightness lang. Ayoko ng ganun And yung output naman itong Hansol, medyo maputla siya pero ang angas nung dating nung kulay niya Para sa akin ganun. Tsaka nakukuha ko yung gusto kong kulay sa kanya. Talagang mahihirapan lang talaga kayong kunin yung kulay na gray. Kahit nga mga machine na mahal or yung mga talagang mga high-end na printer na gumagamit ng pigment ink, may nag-comment sa atin dati, talagang mahirap daw talagang kunin yung kulay na gray. Kaya may printer na Canon, meron akong nakita, talagang nakaseparate na yung pinakakulay na gray dun sa kanyang printer. 8 colors printer naman yon yung nakita ko sa Canon. Wala, share ko lang mga tropa. Baka maging trip nyo rin, di ba? So, ayun, sana nalaman nyo yung mga ginagamit ko dito at kung ano yung possible na pwede nyong bilhin, di ba? At yung mga sinasabi ko dito, i-double check nyo rin kung magiging working sa inyo kasi hindi ko 100% na masasabi na okay sa inyo to Magkakaiba naman tayo ng mga diskarte. At least lang, nagkakaroon kayo ng mga experience. At eto, yung aking Epson 805 additional lang, hindi ko lang siya ginagamit for sticker printing mga tropa. Ginagamit ko din siya minsan for document printing din. Lalong-lalo na kung merong mga customer na gustong-gusto rin ng discount. And kung
yung printer ko na Epson 5290, kung maraming piniprint yan, eto nga yung ginagawa kong parang pinaka pang backup. Yung pigment ink hindi lang naman din siya pang print ng mga stickers, pwede rin yan sa mga documents. Kung ano yung nagagawa ng dye ink, mga tropa, nagagawa din yan ng pigment ink. Kung ano yung nagagawa ng pigment ink, nagagawa din ng dye ink. Meron lang sila talagang mga pros and cons when it comes kung mabilis mag-fade, and pagka nabasa talagang nag-i-smudge. May mga ganyang factor lang talaga. So ayun, sana mag-research pa kayo para sa mga sisimulan nyo na business dyan. Medyo mahaba na yung vlogs natin. Kung may mga katanungan pa kayo, comment down below. Lahat ng mga materials na binabanggit ko nasa description lang yan. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili